Pwede ba kayo 1 hour pa doon? Ha? Okay, but because ito mga kapatid ay retreat, we wanted to maximize the time. Gusto natin makapag-gala-gala tayo, and it's good to, maganda rin mga kapatid na tayo ay nagkakaroon ng ganito pahinga minsan, amen? Na hindi palagi tayo nasa loob, so nangingay-ingay. Lalo na pag mga nag-50s ka na, galit ka na sa mga sirena ng mga ambulansya, police. Ayun mga kapatid, it's good to have at least once a year meron tayong ganito mga gawain. Amen? Na minsan ay nakakalabas tayo sa ating mga bahay, nakakapagpahinga. Sino rin yung walang kasama sa kwarto? Si Sister? Bigyan lang kayo magsama dalawa. Sino pa wala? Hindi Sister Jo at saka Sister Mir na walang kasama. O, si Sir or ano? Mga ngapit bahay naman. Meron magsapa na meron kayo papalit ng laway. Mga kapatid, ang aking suggestion, siguro ang ating Bible study, si Brother Nick, alam ko nag-ano siya, saka si Brother Sof. Ay mga kapatid, medyo ganda-ganda yung smile kasi naka-live tayo. Okay, so ang suggestion ko mga kapatid sa mga pastoral, siguro ito na yung ating Bible study. Yes po. There's no point of us coming back at 7:30. Di ba parang may ganun pang schedule, tama? Opo, may Oo, meron pa nga. Mga kapatid, tapusin natin itong Bible study natin. After this, dinner na tayo, and then pwede tayo mag-fellowship. Agree? Ang dami tumataas na kasi gusto nila lumabas na. Amen. And it's also, kasi marami pa naman tayong mga pagkabukas, meron pa tayo magkaroon ng pagkakataon, meron pa tayong service bukas. Amen. I think we are in the Revelation chapter 2. Now, kahapon after my court hearing sa Westminster Magistrates Court, it was a long day, and then somebody called me. Sabi sa akin, attorney, may problema po ako. He paid a consultation, obviously. Sabi sa akin, sabi ko, anong problema mo? Mahaba po. Kami po ay dumating ganito sa UK. Magkasama po kami, pamilya po kami, buong pamilya, magkakasama kami. And then, dumating po kami ng 2022. Taga Bicol. Ang sabi niya ay, nung dumating po kami ng 2022, galing po kami ng Middle East. I won't mention the country for anonymity and privacy. Attorney, ito pong aking asawa, ang kausap ko lalaki, ang kliyente ko. Ito pong aking asawa ay, meron po kami isang anak at nagtatrabaho po kami sa ospital. Noong pong January o December last year, nagsabi po yung asawa ko sa akin. Ang sabi po ng asawa ko sa akin, ay siya po ay buntis. At ang tatay po ng bata ay hindi ako. Isang malaking dago sa kanya. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, I have heard many stories of people's lives. But yesterday, Sister Alice, I was lost for words. Magkasama sila sa isang bahay. Hindi sila yung tipong naghiwalay eh. It was understandable kung naghiwalay sila at meron silang away. They were living together as a couple in the same house.
And for the wife to just drop the bomb, I'm pregnant, but you're not the father. Alam mo, sabi niya, since January po hanggang ngayon, I lost 15 to 20 kilos. I was in Starbucks after my hearing. I was so hungry, and I was lost for words. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi, you know, you will expect that they will have argument, may problema, wala. Pero tinanong ko siya, habang pauwi na ako ng bahay, I asked him, why? What is the problem? Surely. Sabi niya, nung po mga nasa Middle East po kami, iba po ang naging priority ko. Ang naging priority ko, basketball. Wala po akong panahon sa aking asawa. Amen? Yan, taas yung mga may asawa dyan. Tumayo, may mga asawa tayo. Alam mo si Sir Jeremy? Now, pero mga kapatid, totoo yung sinabi ko, totoo yun. It is a real life story. Yeah? Ito kayo mga kapatid. Pero nakakatuwa doon, nakakabigla. Ang sabi niya ay, nawalan po ako ng panahon sa aking asawa. Kaya nang dumating po kami ng UK, nadala ko po yung ganong ugali. Alam mo, hanggang ngayon si Alice na sabi niya, hanggang ngayon po nililigawan ko pa rin ang asawa ko. Kahit kung buntis na sa mga anak sa July o August. She found something must have happened for the relationship to turn up sour and to lose that taste of it. You see, ang sinisira ngayon ng job ng mga kapatid ay ang pamilya. When the enemy destroys the family unit, it destroys the society. Amen? Kaya maswerte na ngayon kapag ang mag-asawa ay kaya, ang sinasabi ng mga nagkakasal, sa una daw ay asawa. After few years, wala nang asawa. After ng ibang taon pa, wala nang S, awa. After ilang taon pa, wala na yung wa. Wala na yun. Sa Bisaya, wala na. Ayun na naman po. Bisaya, wala na. After ilang taon pa, wala nang W. Ayun yung mga kapatid. Kaya sana naman dito mga kapatid, na kayong nagsasama dahil sa awa o sawa. It's not sour, sweet. So mga kapatid, proceed with our topic. Pag binasa natin ang Pahayag chapter 2, ito ang sinasabi, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. So Jesus Christ was, obviously we know that the person talking here is no other than Jesus Christ. Amen? So wala tayong argument dyan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. So we know that, Sister MJ, that each church has its own allocated angel. Kasi we have 7 churches. We have 7 churches in Pahayag. Iba't ibang mga churches, Laodicea, iba-ibang mga churches yan, Efeso. And each church has its own allocated angel. So ang Maranatha, meron tayong allocated angel. Tama? Ang sabi nito mga kapatid is this.
isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso, ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin Ako sa na. kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ito. So which means, in short term, Jesus Christ is walking in between of the candle lampstand. Lumalakad ang Panginoon sa gitna ng mga ilawang ginto. Ang sabi ng verse 2, alam ko ang ginagawa mo. So God knows what the church in Ephesus is doing or are doing. Ang iyong mga pagpapagal at ang iyong matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. So alam ng Panginoon yun. Yung pangungonsinti. Pagtotolerate. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mo sila'y what o faith. Alam kong matyaga ka. So alam ng Panginoon, matyaga. Alam kong matyaga ka, alam kong nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Now ito mga kapatid yung highlight in verse 4. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Alam mo yun ang maganda sa mga puti. Sa mga British, very diretsa. Nakikinig tayo mga kapatid. Amen. Yung mga, mami, tubig pala tayo dyan. Atin ba yan? Apo. Okay. Mga kapatid, may tubig tayo. Mami, kapatid ako. Ngunit may isang bagay akong laban sa iyo. May isang bagay ako na ayaw sa iyo. Ano ang sabi, Sister Julia? Iniwan mo ang iyong pag-ibig na kagaya ng una. Iniwan mo ang iyong pag-ibig noong una. Ang sabi mga kapatid, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. So ito mga taga-Efeso mga kapatid is a symbol of that guy who was hoping na yung kanyang asawa ay magiging kasama niya habang buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kung kayo ay may mga relasyon, tapos dito may mga relationship, tapos ang kamay, relationship ang pinag-uusapan, may isang ayaw ang Panginoon sa mga taga-Efeso sapagkat nakalimot sila sa kanilang unang pag-ibig. Yun ang sinasabi ko mga kapatid, na huwag tayong makalimot sa unang pag-ibig. Maasawa pa natin yan, partner natin yan, mga anak natin yan. Maintain the intensity of your relationship. Now, ano ang sinasabi ng Panginoon? Hindi sinasabi ng Panginoon sa verse 5 o verse 3, hindi sinasabi ng Panginoon na mag-effort ka. Hindi ganon. Pag binasa mo ang verse 5, ang sabi, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Ibig sabihin, God is reminding us to remember kung sino ka dati. Sabi ko siya katabi kapatid. Inaanto ka na ba? Sister Flor, ay Sister Maria, huwag ka sumandal. Yan. Makakatulog kayo, baka mahulog ka na dyan. Kubali. Nakakapagod talaga ang mga kapatid sa haba ng biyahe. Dapat tapos na mga kapatid. Last 10 minutes. So sinasabi ng Panginoon, we have to be mindful
we have to remember of who we are. Alalahanin natin kung paano tayo na in love. Amen mga kapatid? Amen. Brother Joey, can I ask you? Brother Joey? Brother Joey, ano ang nagpa-inlove sa'yo kay Sister Chris? Sister Chris, ano ang nagpa-inlove sa'yo kay Brother Joey? Ay, ako, Pastor. Brother Joey, pero ano ang nagpa-inlove sa'yo kay Sister Chris? Masarap Yung magluto. totoo, yung totoo. Malalahanin po siya. Maalalahan. Pagmahal. Siya ang nag-ano sa buhay ko na Magbago. Ayan. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Brother Ato, ano ang nagpamahal sa iyo kay Sister Cherry? Sexy? Sister Cherry, ano ang nagpamahal sa iyo kay Brother Ato? Ayaw. Sister Nina, ikaw. Ano ang nagpamahal sa iyo kay Brother Eric? Brother Eric, ikaw ang nagpamahal sa iyo kay Sister Nina. So mga kapatid, ang sinasabi ko is, ang sinasabi ng Panginoon mga kapatid is na alalahanin natin kung ano ang nagbigay ng unang pag-ibig sa ating mga minamahal. Always remember, paano kayo nagsimula? Amen? At mararamdaman ninyo habang tumatagal kayo, kung talagang laging inaalala kung kasi madaling maghanap ng kulat. Amen? At we have Brother Jel at Sister Paolo na bago pang mga ikinasal. So bigyan natin sila ng magandang example. Pero mapapansin mo, may mga relationship na nasisira because they forget how they started in the first place. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Alice, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Sabihin, remind. We have to go back. Amen ba? Minsan, lagyan niyo ng kulay ang relasyon. Okay, bumili ng Crayola. Rayunan mo, kuluran. Rayunan. Amen. Mag-date. Kung kailangan kumain sa labas. Labas ng Dahil ang lamesa sa labas. Amen. Maghali-holiday naman kayo kahit kung saan-saan lang. Marami naman pupuntahan dito. We don't really need to go out and go to France, go to Amsterdam. Kahit sa mga tabi-tabi lang, marami tayong mapupuntahan. So sinasabi ng Panginoon mga kapatid is this, alalahanin mo ang iyong kalagayan noong una, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. Amen. Kung gusto mong mapalapit sa Diyos, we have to forget our old self. Amen. Amen. Kailangan mo lumapit sa Diyos. You need to come close. The Bible is telling us that if you come close to me, Jesus said, I will come close to you. Amen ba mga kapatid? And you will see the paradigm in the story of the prodigal son. The prodigal son, mapapansin mo mga kapatid, Brother Eric, hindi hinanap ng ama. The father did not look for his son. He waited patiently until the son made that decision that from this time, I shall arise and I will go back. I will come closer to my father's house. Ganon ang gagawin natin mga kapatid. If you really wanted to renew, and this is the beauty of recollection. Walang collection, ha? Tama ba tayo? Recollection ba? Kasi ang tawag niya ba retreat, di ba? Retreat and recollection, yan. You have to recollect.
You have to go back. At kung gusto mo talagang gumanda lalo, sumarap, gumanda lalong maging mas mailap, mas maalam ang inyong pagkasama, kailangan mga kapatid ay handa kayong talikuran yung mga ginagawa niyo hindi na maganda. Amen? Ang sabi ng asawa ni Katunying, Kaning, bakit mo nangyari ito? Bakit mo nagkaroon ng ganitong kaguluhan? Ano po ang problema ano po ang problema? Bakit po pumasok si Satanas sa aming buhay? Bakit po nagkaroon ng ganitong problema? Alam mo sabi ni Taning? I did not do anything. I just let the goat out. Pinakawalan ko lang ang kambing. Kayo ang nagdesisyon na magpatayan kayo. Hindi ko kayo inutusan. Ganun ang ginagawa ni Satanas. The devil will always let the goat out. The devil will always make you busy. The devil will always make you busy. Marami kayong ginagawa, marami kayong iniisip. The devil will always make you so much na parang wala na kayong panahon. Was looking for words. The devil will always make you occupied, thank you. The devil will always make you don't have time. Yan ang gusto ng diablo eh. Kaya mapasin mo ngayon, ang tao wala ng panahon. Laging busy. Laging parang may ginagawa. Amen ba? Laging, yun ang ginagawa ng diablo eh. Para wala ka ng panahon sa pagbasa ng Biblia. Para wala ka ng panahon manalangin. Because ang gusto ng diablo, lagi kang may pinipindot. Ayan, Facebook, hindi mauubusan yan mga kapatid. Amen ba? Wala ka nang ginawa kundi pundutin lahat. Alam mo na ang balita. From Pilipinas to UK to Czech Republic. Alam sinasabi ko mga kapatid? Do not allow the devil to use the goat. That you miss your closer relationship with God. Bumalik kayo, sabi ng Panginoon, come back. Sabi ng Panginoon, come back and I will come back to you. Abide in me and I will abide in you. Sabi ng Panginoon, halik kayo sa akin. Sumama kayo. Yung mga nabibigat ang lubas, sabi ng Panginoon, come unto me. Those amongst you who are heavily laden, overworked, burdened. Sabi ng Panginoon, for my yoke is easy and my burden is light. I will give you rest, for my yoke is easy. Bibigyan ka ng Panginoon ng kapahinga. Kaya yung mga tao wala ng panahon, hindi na namamahinga. Amen ba, Sister Alice? Tama ang ginawa mo. Nakapagpahinga. Amen? Kahit isang araw sa isang taon. Sabi nga, Sister Alice, Pastor, sana 2 beses. Sino nito ang gustong maulit sana ito? Alam mo, gusto ko mga kapatid, sa susunod natin, magkakaroon tayo ng trip to Europe. Amen. Amen. Yun na palapang natin ang Lord. Okay, sa may mga visa, magkakaroon tayo ng trip to Europe. Ganun natin. Iba rin mga kapatid na nakakarating kayo ng iba't ibang lugar. Allow yourself to enjoy life, to see other parts of the world. Allow yourself to enjoy your stay in the UK. Makarating kayo sa iba't ibang lugar. Amen ba? Hindi yung pag-uwi nyo ng Pilipinas, wala kayo narating kundi Bicol at London lang. Amen? Saan ka nakarating? Wala. London lang. Talaga. London lang. There are many things. Amen? Tayo natin tumayo.
Pabuti mo, Panginoon. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang ikaw ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Maraming salamat, Panginoon Lord, habang kami po ay nagtatapos ng aming unang gawain, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin to go back to our first love. Amen. Huwag namin makalimutan, Panginoon, ang mga bagay na aming ginawa nung una. Kung paano ka namin inibig pa, Panginoon. Kung paano namin natagpuan ang totoong pag-ibig mula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Allow us to go back to our first love. Allow us to go back to your throne. Allow us to go back, Panginoon, na kami po ay nagsisikap na mahalin ka ng todo. Palaliman mo pa po, Panginoon, ang aming pagmamahal at pag-ibig sa iyo. Lord, sa aking po mga kapatid, ingatan mo po, Panginoon, ang mga bata, ang mga kapatid ko po, Panginoon, sa gusaling ito, sa premises, Panginoon. Panginoon Lord, ingatan mo po kami, layo mo po ang gawa ng kaaway, Panginoon. Protection, Panginoon, ang ibigay mo po sa bawat isa sa amin. Mag-enjoy po kami, magkaroon po kami ng retreat, proper recollection. Panginoon, totoong pag-alaala, paggunita, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Yes. So Lord, sa amin pong pagkakaroon ng dinner for tonight, Panginoon, bubusugin mo po kami, pagpapalaan po ang mga pagkain niyon, Panginoon, upang magsilbing kabusugan ng aming mga kapatid. Bless us, O Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Through God.